10 pinakamatalinong kalalakihan sa mundo na may mataas na IQ, kabuuan ng katalinuhan, ay isang markang ibinigay sa isang tao pagkatapos pumasa sa isa sa maraming pamantayang pagsusulit upang masukat ang antas ng intelihensya. Ang pangkalahatang pagtatasa ng 75% ng mga taong nakapasa sa naturang mga pagsubok ay nagbabago-bago sa pagitan ng 70 at 130. Tulad ng sinabi ni Elena Malishevo, gayunpaman, sa ibang okasyon, ito ang pamantayan. Ipinakita namin sa iyo ngayon ang nangungunang 10 kalalakihan kung kanino ang konsepto ng pamantayan ay hindi may lalapat ngunit ang isa pang konsepto ay maaring may lapat henyo. Ang kanilang IQ ay mas mataas kaysa sa ordinaryong tao. Nilalaman. 10. Paul Allen, IQ 160. Ang listahan ng mga pinakamatalinong tao sa mundo ay binuksan ng isa sa mga kasamang tagapagtatag ng Microsoft at ngayon ay isang nangungunang 5 mamamahayag na titirang mga negosyante ng ating panahon. Ang matagumpay na pakikitungo sa pagitan ng Microsoft at IBM ay bumaba sa kasaysayan salamat sa malaking bahagi sa pagsisikap ni Allen. Ginawa ni Bill Gates ang IBM na may $26 bilyon sa taunang kita, naniniwala na ang bagong-bagong Microsoft ay may isang pangunahing wika ng operating system at operating system na angkop para sa PC. Bagaman, sa totoo lang, ang Microsoft ay wala pang handa na operating system. At si Paul Allen na sa record time ay natagpuan ang mga amateur programmer na sina Tim Patterson at Rod Brock ng Seattle Computer na mayroong isang raw na quick and dirty operating system QDOS. Pagkatapos ito ay napabuti at pinalitan ng pangalan na MS-DOS. Microsoft Disk Operating System. Ang deal na ito ay naging isa sa pinakatanyag noong ika-20 siglo at kalaunan ay naging multi-millionaires sina Paul at Bill. Stephen Hawking, IQ 160. Kung tatanungin mo ang maraming tao ng tanong tungkol sa kung sino ang pinakamatalinong tao sa lupa, kahit isa sa mga sagot ay maaaring isama ang pangalan ni Stephen Hawking. Ang Ingles na theoretical na pisiko at cosmologista, sa kabila ng kanyang pisikal na walang magawang estado, nagtataglay ng isang malakas na talino. Siya ang unang bumuo ng isang teoryang cosmological na pinagsasama ang mga konsepto ng pangkalahatang pagiging maaasahan at mekanika ng kabuuan, sumulat ng isang bilang ng mga gawaing pang-agham, kasama na ang bestseller na Isang Maikling Kasaysayan ng Oras. Ang siyentipiko ay lumahok sa paglikha ng mga tanyag na pelikulang pang-agham, aktibong pinasikat ang agham, at sumulat ng isang librong pambata na George and the Secrets of the Universe. Si Hawking ay namatay noong Marso taong 2018, ngunit ang kanyang pangalan ay mananatili magpakailanman sa mga gawaing pang-agham, cinematography at pampanitikan. 8. Albert Einstein, IQ 160 hanggang 170. Siya ay isa sa pinakadakilang physicist sa lahat ng oras. Ang eksaktong IQ ni Einstein ay hindi alam dahil hindi siya kailanman kumuha ng pagsubok sa kanyang buhay. Iminumungkahi ng mga dalubhasa na ang IQ ng henyo ng pisiko ay mula 160 hanggang 170. Namatay si Albert Einstein noong 1955 ngunit bago ito hinulaan niya ang gravitational waves at quantum teleportation, binigyan ng sangkatauhan ng ilang mga teorya kasama na ang teorya ng relatibidad at nag-iwan din ng litrato na may nakakatawang lumalabas na dila. 7. Philip M. McVolley, IQ 170. Kung sa palagay mo ay walang natitirang mga siyentipiko sa Africa, napakamali ka. At ang patunay nito ay si Philip M. McVolley. Ang siyentipikong ito, dalabagbilang at inhinyero ay nagmula sa Nigeria. Nilikha niya at ginamit ang connection machine supercomputer upang pag-aralan ang mga patlang ng langis kung saan natanggap niya ang Gordon Bell Prize noong 1989. Ang mga nagawa niya ay hindi nagtatapos doon. Nakuha ni McVolley ang 3 degree sa master sa matematika, ekolohiya at marino engineering mula sa ibang ibang mga universidad. Nag-apply din siya para sa isang D mula sa University of Michigan, ngunit tinanggihan dahil sa diskriminasyon sa lahi. 6. Garry Kasparov, IQ 174. Kagaya ng ang pinakamatalinong babae at kabilang sa mga pinakamatalinong tao ay mayroong mga henyo ng chess. Ang manlalaro ng chess ng Russia na si Garry Kasparov ay isa sa pinakadakilang lolo't lola sa lahat ng oras.
Ang taong ito ay nakikipagkompetensya sa artipisyal na katalinuhan ng maraming beses. Noong 1989, nanalo siya ng isang laban-laban sa programa ng Deep Thought Chess na dati ay pinalo ang Grandmaster Bent Larson. Noong 1996, natalo siya sa supercomputer na Deep Blue na maaring tansyahin hanggang 200 milyong posisyon bawat segundo. Noong 2003, binawasan niya ang laban-laban sa computer chess program na Deep Junior, ang pinakamalakas sa buong mundo sa oras na yon na gumuhit. Gayun din noong 2003, nagpatugtog si Kasparov ng isang draw kasama ang Fritz X3D program na may isang three-dimensional interface. Parehong ang programang ito at Deep Junior ay maaaring tansyahin ng 3 hanggang 4 milyong mga posisyon bawat segundo. 5. Christopher Langan, IQ 170 hanggang 210, itinuturing na isa sa pinakamatalinong Amerikanong kalalakihan. At ang ilang mga mamamahayag ay tinawag pa siyang pinakamatalino sa buong mundo. Si Langan ay nagsimulang magsalita sa 6 na buwan at natutong magbasa ng mag-isa sa 3. Dahil sa pananakot mula sa kanyang ama-ama, maagang umalis ng bata ang bata at pumasok sa Reed College sa Universidad ng Montana. Gayunpaman, sumunod siyang umalis doon na inaangkin na maaari niyang turuan ang kanyang mga propesor ng mas mahusay kaysa sa ginawa nila sa kanya. Naging hindi lamang matalino, ngunit malakas din, si Langan ay nagtrabaho bilang isang bouncer sa mahabang panahon. At pagkatapos ng mga pisikal na paggawa sa gabi ay nagtrabaho siya sa teorya ng nagbibigay malay teoretikal na modelo ng universo. Noong 2008, nanalo siya ng $250,000 noong isa versus 100 sa NBC. 4. Kim Woon-young, IQ 210. Ang batang kamanghamanghang bata na ito ay nagsimulang magsalita ng maayos sa edad na 6 na buwan at sa 3 taong gulang ay nagsalita ng 3 wika maliban sa kanyang katutubong Koreano. Sumulat siya ng tula at 2 maikling kwento sa edad na 4 at sa edad na 8 ay inanyayahan siya ng NASA na mag-aral sa University of Colorado. Sa edad na 16, ang binata ay bumalik sa South Korea at kahit na inalok siyang magpatala sa pinakaprestiyosong universidad, tinanggihan niya ang alok na ito. Si An-yong ay kasalukuyang isang propesor sa John Bok National University. 3. Christopher Hirata, IQ 225. Sa edad na 12, nagtapos si Christopher sa kolehiyo. At sa edad na 13, siya ang naging pinakabatang Amerikano na nagwagi ng gintong medalya sa International Science Olympiad. Sa oras na siya ay 16, nakikipagtulungan na siya sa NASA sa mga proyekto na nauugnay sa malayong mga planeta. At sa edad na 22, si Hirata ay naging isang D sa astrophysics. Isa siya sa 3 lalaking may pinakamataas na IQ sa buong mundo. 2. Terence Tao, IQ 225 hanggang 300. Ito ang pinakamatalinong tao sa buong mundo para sa araw na ito. Ang maningning na taong ito ay natutunan ang arithmetic sa edad na 2. Sa edad na 9, kumuha siya ng mga kurso sa universidad, nag-aaral ng matematika sa kaparehas sa mga matatandang mag-aaral. At nang mag-20 siya, natanggap niya ang kanyang titulo ng doktor sa matematika. Ang pang-agham na pananalapi ni Tao ay may maraming iba't ibang mga paramal para sa kahusayan sa matematika. Sa edad na 24, siya ay naging pinakabatang propesor sa Los Angeles. 1. William James Siders, IQ 250 hanggang 300. Panahon na upang makilala ang pinakamatalinong tao sa lahat ng oras. Ito si William James Sidis, Jewish American. Bagaman ang IQ ng Sidis ay hindi kilala sa ilang tiyak, sinasabi ng mga eksperto na nasa saklaw na 250 hanggang 300, higit sa doble ang IQ ng average person. Sa edad na 11, nag-aral si William sa Harvard na naging kanyang bunsong mag-aaral. At sa 17, nagturo siya ng matematika sa Rice University sa Texas. Gayunpaman, ang kanyang makinam na pag-iisip ay hindi ginagarantiyahan ang kaligayahan sa ordinaryong buhay. Ang mga mag-aaral na mas matanda kaysa sa Sidis sa edad ay binuli siya at ang binata mismo na isang taong walang pasok sa lipunan, nagpasyang talikuran ang kanyang matalik na buhay at ganap na ituon ang pagunlad ng katalinuhan.
Nabuhay siya sa isang mahinhin at hindi kapansin-pansin na buhay, sumulat ng isang akda sa alternatibong kasaysayan ng Amerika at huminto sa kanyang trabaho sa sandaling mapagkanto ng mga kasamahan na sila ay isang henyo. Ang pinakahenyo na tao sa daigdig ay namatay sa edad na 46 noong 1944. At diyan nagtatapos ang ating pananaliksik sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-like and share ang video na eto. Maraming salamat.